Matapos madenyang interim release ni Rodrigo Duterte, isang mas mabigat na tanong ang biglang sumulpot. Sino ang susunod? May lihim bang warrant na nakaabang hindi lang para samahan si dating Pangulong Duterte? Ito ba ay sina Bato de la Rosa at Bongo? Sa likod ng katahimikan ng ICC, may kumikilos bang hindi natin nakikita? At kung totoo ang sealed warrant, bakit ngayon pa ito umiinit? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Ngayong formal na nadeni ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at hindi na ito may apela pa, lumalakas ang tanong. May nakaabang na ba talagang warrant of arrest para kina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo? At bakit sinasabing posible pero hindi nakikita ang naturang mga utos ng ICC? Tara, unawain natin ang buong istorya. Nang humiling si dating Pangulong Duterte ng interim release habang gumugulong ang proseso sa International Criminal Court, malinaw ang naging desisyon. Rejected. Ibig sabihin, hindi kinilala ng ICC ang anumang sapat na dahilan upang pansamantalang palayain siya mula sa kanilang kustodiya o mga paghihigpit na ipinatupad habang pinoproseso ang kaso. At dahil dito, muling nabuhay ang isa pang malaking tanong kung tuloy-tuloy ang proseso laban kay Duterte. Gaano kalayo pa ang posibilidad na madamay ang mga taong pinakamalapit sa kanya sa war on drugs? Sa bawat usapan tungkol sa war on drugs, dalawang pangalan ang madalas ikabit sa dating Pangulo. Bato de la Rosa, ang pangunahing architect ng Tokhang bilang dating PNP chief. At Bongo, ang matagal na tagapayo, tagapagpatakbo ng mga utos, at halos kanang kamay ni Duterte. Kaya natural lang na sila ang itinuturong posibleng sumunod na kakasuhan, lalo na kung maglabas ng karagdagang ICC warrants. Kapag tinanong ang ICC, malinaw ang sagot. Wala silang kinoconfirm na warrant laban kay Bato. Kapag tinanong ang gobyerno, wala rin silang hawak na opisyal na dokumento. Kapag tinanong ang depensa, puro haka-haka lang daw ang kumakalat na balita. Pero bakit may mga nagsasabing posibleng may sealed warrant? Simple lang. Dahil under the new ICC procedures, maraming dokumento ang maaring manatiling confidential hanggang maisilbi ang warrant. Ibig sabihin, maaring may warrant. Maaring wala. At kung meron man, hindi ito dapat inaasahang ipapakita ng ICC sa publiko. Ang sealed warrant ay confidential order. Hindi ito inilalabas sa media, hindi rin agad ipinapaalam sa lokal na pamahalaan. Bakit? Upang maiwasang makatakas ang target, para rin hindi makompromiso ang investigasyon. Kung may sealed warrant man para kay Bato o Bongo, malalaman lang ito kapag sinubukan na itong ipatupad o kapag kusang inamin ng ICC. Si Bongo ay hindi law enforcement katulad ni Bato, pero ang posisyon niya bilang pinakamalapit na aide ni Duterte ang dahilan kung bakit siya ikinokonekta sa chain of command ng war on drugs. May ilang opisyal na nagsabi noon na maaring lumabas ang dalawang warrants, isa para kay Bato, isa para kay Bongo. Pero gaya ng dati, walang opisyal na kumpirmasyon. Hanggang ngayon, puro indikasyon at posibilidad pa lamang. Paano naapektuhan ng pagdeni ng interim release ni Duterte ang dalawa? Ang pagdeni ng ICC sa interim release ni Duterte ay may malinaw na mensahe. Scenario 1, wala talagang warrant at mananatiling kay Duterte lamang ang kaso. Scenario 2, may sealed warrant at hinihintay lang ng ICC ang tamang oras upang ilabas o ipatupad ito. Scenario 3, kasalukuyan pang iniimbestigahan ang papel ni Bato at Bongo at posibleng lumabas ang warrant kapag natapos ang evaluation. Sa ngayon, bukas ang lahat ng posibilidad. Habang tumitibay ang kaso laban kay Duterte, hindi wasang mapunta ang mata ng publiko kay Bato at Bongo. Pero tandaan, sa puntong ito, walang opisyal na dokumentong nagpapatunay na may warrant laban sa kanila. Posible? Oo. Kumpirmado? Hindi pa. Sa huli, ang katotohanan ay nakasalalay sa mga susunod pang galaw ng ICC at sa kung gaano kahandang harapin ng Pilipinas ang mga darating na legal na implikasyon. Ito ang inyong Tagalog explainer.
manatiling mapanuri, manatiling mulat, dahil sa istoryang ito, bawat update ay may bigat sa kasaysayan. Kung titingnan natin ang buo at mas malawak na larawan, malinaw na hindi lang usapin ng legalidad ang kaso ni Duterte, Bato de la Rosa at Bongo. Ito'y salamin na rin ng uri ng hustisyang hinahanap ng bansa. Kapag pinipigil ang katotohanan, lumalakas ang bulong-bulungan. Kapag walang inilalabas na dokumento, mas lumalakas ang hinala. At kapag walang inaamin ng gobyerno, mas tumitibay ang duda ng taumbayan. Kung meron mang sealed warrant o wala, ang tanong para sa marami ay ito, hanggang kailan magagamit ang katahimikan bilang depensa? Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki ng Administrasyong Duterte na sila ay matapang, pero ang tunay na tapang ay hindi pagtakbo sa investigasyon, hindi paghanap ng butas sa proseso, hindi pagbaliktad ng naratibo para magmukhang biktima. Ang tunay na tapang ay pagharap sa tanong ng mundo, may panagutan ba? At kung may pananagutan, bakit kailangang takasan? Bakit kailangang pagdudahan ang bawat ulat? Bakit kailangang gawing haka-haka ang bawat alegasyon? Ang hustisya, totoo man o pinipigilan, hindi nawawala. Nagpapaliban lang. At ang pagpapaliban, hindi nangangahulugang pagliligtas. Minsan, mas lalo pa itong nagpapabigat sa muli mong pagbabalik sa katotohanan. Kung darating ang araw na lumababas ang mga warrant, para kay Duterte, para kay Bato, o para kay Bongo, iyon ay hindi resulta ng politika, kundi resulta ng prosesong matagal ng humihingi ng sagot. At kung wala namang warrant at wala talagang kaso, mas mainam, mas malinaw, mas tahimik. Pero hanggat walang liwanag mula sa ICC at walang katapatan mula sa mga taong sangkot, mananatiling nakabitin sa ere ang tanong. At ang tanong na hindi sinasagot ay tanong na lalong sumisigaw. Sa huli, mga ka-EDOX, hindi ito laban ng dilawan o pulahan. Hindi ito laban ng pro o anti. Ito ay usapin ng pananagutan, sa batas, sa mundo, at sa libu-libong Pilipinong hindi na nabigyan ng pagkakataong sumagot. At anumang kulay mo, anumang paniniwala mo, ang hustisya, hindi mo kailangang kampihan. Sapat ng ikaw ay nasa panig ng katotohanan. Sa tingin mo ba dapat bang kasuhan din sina Bato de la Rosa at Bongo kung mapatunayang may pananagutan sila sa war on drugs? Bakit oo o bakit hindi? Ilagay ang malinaw at respetadong opinion mo sa comments. Basahin natin lahat. Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOXDC, na nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan, dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Disclaimer. Ang video at paliwanag na ito ay nakabatay sa mga available na public information, legal updates at opinion-based analysis. Walang layunin ang content na ito na magparatang, manira o magbigay ng pinal na hatol laban sa anumang individual o institusyon. Ang anumang pagbanggit sa mga personalidad ay bahagi lamang ng pampublikong diskurso at hindi nangangahulugang sila ay nagkasala. Para sa opisyal at pinal na impormasyon, sumangguni lamang sa mga legal documents at verified statements mula sa kinaukulang ahensya.